Marami pa siyang mga anak na inaayos ang buhay. Marami pa siyang mga anak na hinihila paloob sa church. Marami pa siyang mga anak na hinahaplos ang kanilang puso para lamang pumasok sa kanyang, hindi lamang sa kanyang sambahan, kundi pumasok sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Hallelujah, hallelujah. May umaga, kasintabi ko ako sa inyo because medyo masela na ating pag-uusapan. It's all about the lahat ng areas at aspeto ng buhay natin ay ating susuriin. Why? Because this church, sabi nga ng Sunday, we are a born-again church. Not by religion, but by faith. Amen? Born again na ba tayo? That is your faith. So, hindi tayo religion na born again. At hindi tayo nagpapatawag na born again because kailangan ng resibo at kailangan ng tinatawag nating evidence. Ebidensya sa Diyos. Amen? That's why we are under process. So wala ko tayong pwedeng husgahan. Wala tayong pwedeng tingnan. Kayo ay mababa, kami mataas. Hindi po yun. Kami matalino, kayo hindi. Hindi po yun. Ang tinitingnan ng Diyos, only God knows. And He is alone, our judge. Kaya sabi niya sa Biblia, huwag muna kayo musga hanggat hindi pa ako dumadating. Kasi baka ang pagturo mo sa iba ay babalik sa iyo. Amen. So, patuloy tayo sa pagpapalunod sa ating Diyos na buhay. And this morning, gusto kong maunawaan ninyo kung anong nangyayari sa buhay ninyo. Dahil maraming tao, even Christians, never understood what's going on sa kanilang buhay. Pastor, Kristiyano na ako, bakit nangyayari ito sa aking buhay? Kristiyano na ako, parang may tumatakip sa aking pagpapala. Kristiyano na ako, pero parang lihis ang aking salita sa aking gawa. That's why, ipaalala ng Biblia, the difference between the consequence, the chastening, trials, and temptations. Ano nang nagaganap sa buhay mo? Huwag nating sabihin that we are all Christians. Sabi nga ni Brother Johnny kanina, nakasulat ng ating pangalan sa aklat ng buhay. Tama po ba? Yes. Si Judas ba nangaral? Si Judas ba nagpagaling? Namanghangal siya eh. Sabi niya, Panginoon, grabe. Nagpalayas kami ng demonyo sa iyong pangalan. Nagpagaling kami ng may sakit sa iyong pangalan. Sabi ni Jesus, huwag kang magsaya o magalak. Magalak ka. O ang iyong pangalan ay sulat muli sa aklat ng buhay. Amen. Amen. What's the use of life? What's the use of being a Christian? Kung yung pangalan mo naman ay wala sa listahan ng mga ligtas. Because there are many books in heaven at dalawa lang doon ang pinaka-controversial. Lahat ng isinilang sa mundo ay nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Amen! Di ba ba? Pagdating ng final census, sa pagdating ng Antichrist, ang mga pangalan ay isusulat muli, bibilangin ng tao, at isisegregate ang mga Kristiyano at hindi mga Kristiyano. Ganon din sa ating Panginoon. There comes a time na kapag humarap na ang tao sa hukuman ng Diyos, sabi sa Revelation chapter 20, bubuksan ang mga aklat. Bubuksan ang aklat ng buhay, hanapin yung pangalan mo, bubuksan ang aklat ng mga patutuo, aklat ng mga gawa,
at ang higit sa lahat, ang aklat ng kordero na buhay. Amen? Amen. The book of, the Lamb's Book of Life, yun lamang nakasulat doon ay ang mga tao na kanyang babalikan sa rapture. Amen? Pero may mga tao din naman na nakasulat sa aklat ng buhay. Once na nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, sino ba nagbabantay sa pintuan? Sabi nila si San Pedro. Totoo ba yun? Drama lang po yun. May mga anghel na nagbabantay sa pintuan at lahat ng hukman ng Diyos ay wala nang, sa huling panahon ay wala na pong chance. Amen. Because, now, kaya matakot kayo sa Diyos ngayon. Why? Because, anong sabi niya sa 1 Peter? Judgment begins at the house of God. Amen. So, kanya-kanya tayo harap sa Panginoon sa ngayon. Sabi ni Pedro, kaya nga mas mahirap maging ang mga Kristiyano ay nahirapan pang makapasok sa kaligtasan. Ano pa kaya yung mga taong hindi tumatanggap sa ating Panginoon? Amen? Kaya, kung mayroon kayong mga suliranin sa buhay, kung mayroon kayong mga pasanin ngayon na pinaharap, ano man ang kabigatan mayroon kayo, tingnan natin. Para saan yan? Ano kaya yan? It will be a consequence, chastening, talo, trials, and temptations. Hallelujah. So, let's go now. Let us begin. Consequence. What matters our life suffering, hardships and difficulties, severe sorrows and maladies, afflictions and poverty, even moral and spiritual struggle as a Christian. May struggle ba ang ating Christian life? Lagi ba may tumitigil sa iyong pagdalo at nagbigay ng parangal at pagsamba sa ating Panginoon? May pumitigil ba? So, kapag may pumitigil, may problema. Ang problema ay lahat naman ng problema ay sa kaaway. So, may umaharang, may umahadlang, at niya, sabi ko kanina, mapalad tayo ngayong umaga, matagumpay at makarating ka. Amen. Amen? Kaya maging masaya kayo dahil matagumpay na nakarating kayo. Dahil gusto ni Satanas na hindi kayo o hahadlangan kayo na makarating upang kayo magpuri sa ating Panginoon. Kasi ang tao na walang Diyos sa buhay ay walang kasinghat katulad lang siya ng mga bagay na sa tingin natin walang kabuluhan. Ang langaw, ang puto, at kung ano-ano pang mga bagay na maliliit na sa tingin natin inaapakan lang natin, yan ang buhay ng tao na walang Diyos. So, sabi dito, why our family faith is ruined in spite of being a Christian. Kristiyano ka, pero ang pamilya mo, bakit sira? Kristiyano ka, bakit hindi nagkakaunawaan ng iyong pamilya? Why our spiritual life became lukewarm? Nandito ka lang, minsan, dahil type mo lang sumamba, kung di mo type, okay lang. Ginagawa lang pasyalan ng church. Kamusta na kaya sila? Magdalaw nga. Wala kang pinaparinggan. Because ito ang sinulat ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Kaya sabi dito, in spite of going to church regularly, why our spirituality is so cold? Napakalamya at napakalamig ng ating
tugon sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang aawitin natin, ang gaganda. Mapipil natin ang pag-ibig ng Diyos. But how about our response to God? Mainit din ba? So, bato-bato sa langit. Sana tamaan tayo lahat. Hallelujah. Kasi gusto nating mapunta sa langit. Amen? Ito ang matindi. Is Christians have demons? Amen. That ever controls our spirit and souls and body or even directly manipulate our future and blessings. Kayo ba ay may pangarap? Pero may mga pagkakataon na abot mo na yung pangarap, nawawala pa. Bakit kaya? So ang tanong na, ang Kristiyano ba may demonyo pa sa katawan? Yes! Pakita mo sa akin ng Kristiyano walang demonyo sa katawan. Perfect niya. Perfect na yun. Baka ang katawan niya ay glorified body na. Kasi this body, sabi ni Brahma, this body is sin. Kasalanan ito. Di ba? Kadalasan na-attract din tayo sa ating mga katawan. Ha? Sino sa inyo lagi na nananapin? Minsan, ina-idolize natin ang ating mukha. Panay. Ayan. Tapos kung hindi ka nasisiyan sa mukha mo, ano kaya? Yung ilong ko medyo magsusumikap ako para itayo ko ang aking kagandahan. Amen? Ano ang tunay na kagandahan? Anong standard ng mundo sa kagandahan? Maraming tatamaan dito. Ang Greek standard of beauty sa babae ay tall, white, and sexy. Greek yun, ha? Hindi siksik, siksik. Sa lalaki naman, tall, dark, and handsome. Wow! Kaya yung love si Sister Sarah. That is worldly view of beauty. Si Lucifer ay perfect in beauty and brains. Nung siya hindi pa nahulog, nung siya ay hindi pa nakita sa kanya ang iniquity o kasalanan, he is perfect in the eyes of God. Amen? So lahat ng mga anghel ay umahanga sa kanya. Ang galing, ang gandang anghel. Binigyan siya ng Diyos ng kakaibang blessing. At hindi lang yun kagandahan, kundi talino. Until such time, iniquity found in him. At simula na siya magtayo ng kodita laban sa Diyos. Alam niyo kodita? Papalitan. Mabababain sa pwesto ang Diyos at siya yun ang maghahari. Upo sa trono. At kilalanin niya kanyang sarili na kagaya ng Diyos. Tandaan nyo, Lucifer is just a created being. Nilikha lang siya. At dinisar niya na maging manlilikha. Amen? Kaya, sino gumawa ng kotse? Ng cellphone? Sino nagbigay ng karunungan sa mga tao para gumawa ng bomba? Pampatay, poison. Di ba? Si Lucifer din, o si Satanas. Everything that is
na nakakasira ng katawan, nakakasira ng pananampalataya, nakakasira ng buhay, lahat yan orchestrated and authored by Satan. So, Christian have demons. Kaya minsan, ang ganda-ganda ng pangarap mo, di mo alam na mayroon palang from your past ay nagpapatuloy sa iyong panahon, at ito kung paano yung magulang ay naging failure sa kanilang buhay, sa iyong panahon ay mangyayari din, because there is a demon or devil assigned to each and every one of us. May demonyo po na naka-assign sa bawat isa sa atin. Ang purpose niya ay sirain ang ating kinabukasan, ang ating pananampalataya. At akala natin simpleng problema lamang, pero ito ay siyang ding sumira sa buhay ng iyong nakaraang mga ninuno. Amen? So, he or they directly manipulate our future and blessing na dapat sa iyo na yan. How do you consider your personal tribulation and troubles in life? It may be a curse caused by our wrong decisions and moral ignorance. Tanda natin, tayo mga hintel, wala tayong Diyos. Maliban na dumating ang Biblia o ang salita ng Diyos sa atin. At nagsimula tayong maniwala sa Diyos, tinanggap natin ang Panginoon, and then God did His work in us. Hanggang ngayon ay gumagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen? Subalit may labanan. Because of the devil in us, and the demons in our minds, in our spirits, in our hearts, sila yung nakikipaglaban sa salita ng Diyos, kaya hindi makapenetrate ang salita ng Diyos sa ating mga puso. What is the benefits of the Word of God? What is our benefits in the Word of God? Marami. Pero pinakailangan, ano daw? Ano ang simula ng kaligtasan? Ligtas na ba tayo? Anong simula ng kaligtasan? Faith. Kita niyo yung state of a perfect man? Ano ang una? Faith. Kailangan ma-establish natin ang ating pananampalataya, because without faith, hindi malulugod ang Diyos sa atin. At saan nakukuha ang faith? Faith comes from hearing and hearing the Word of God. Kung tamad kang makinig ng salita ng Diyos, tamad kang magbasa ng salita ng Diyos, saan ang faith mo? We have faith. Tingnan mo yung mga lasinggero sa labas, yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Tanungin mo, may faith din sila? Galit pa nga sa atin. Bakit? Kailan bang may Diyos? May Diyos din kami. Pero aling Diyos? Anong Diyos? Ilan sila? Anong pangalan nila? Amen? So, we are, the Jews ay nagkasala because of unbelief. Pero tayong mga hintil, tayo'y mga ignorante sa salita ng Diyos. That's why, ang nangyayari sa buhay natin is all about consequence. And this consequence, at nakakalungkot, ito yung consequence, o sa Tagalog ay, anong Tagalog ng consequence? Oo, kasalanan. Pero ang consequence, hindi kasalanan. Bunga ng kasalanan. May terminology ang tao ngayon. Hinirang nila sa isang reliyon, karma. Sa Bible, walang karma. Lingwahe ng isang reliyon, yung karmahit. Sa Ilonggo, nirisit. Gaba.
Kaya pa naghirap yung tao, buti nga sa'yo. Gaba yan. Kasi mayabang ka. Amen. So, consequence. At sabi dito, or it is by trials of your faith. Baka ang problema mo ay trials lang. O di kaya ay mga bagay na gawa ng hindi mo mapanampalataya sa Diyos. At kamangmangan sa salita ng Diyos. Kaya nagkaroon ng pagkagalit ang Diyos sa atin. Hallelujah. Or testing after our honest declaration to follow Jesus and live with Him forever. What's happening in your faith in Christ which entangled your Christian life? How consequence, chastisement, or trials operate your soul? So you must be sure of it, and how we must address our current situation to God. So paano natin, ano ang ating magiging response sa ating mga problema ngayon? Kinakailangan mo muna malaman kung ito ba'y consequence, trials, temptations, o ano pa? Palo. Ang Kristiyano lang ang sinusubok at pinapalo. Amen. Sino pinapalo? Hallelujah. Hosea chapter 4 verse 6, for God's people are destroyed for lack of knowledge. So punta tayo sa definition of terms. What is consequence? Consequence is an effect of what has been done bad or wrong based on logic, conclusion, decision, diagnosis, and judgment. Kaya maraming taong judgmental. Amen? Maraming taong pag tumingin sa kapwa, wagas. Maraming tao na parang wala siyang kasalanan. Maraming tao, ito yung efekto daw ng mga nagawa nating mga desisyon, conclusion, o pag-aaral at pag-husga sa iba o sa mga bagay. It can cause harmful effect to the one who made a conclusion or decision, or sometimes even to death, and destruction to life and property, curses towards upon generation to generation. May mga consequence daw na ito ay nagawa natin na lumabas lang sa ating mga bibig. Hindi natin gusto man na sasabihin, pero kusang lumabas. Ito man ay sinadya din. At ang epekto nito ay nakakasira ng buhay ng tao, nakakamatay, di ba? Maraming prayer, madapa ka sana. Mahulog ka sana. So, napapakinggan ba ng Diyos yan? Amen. Pero, di ba, yan ay sumpa. Kapag sinabi mo sa anak mo na medyo mahina ang utak o ang kanya dahil bata pa, sasabihan mo ng isang titulo, ub-ub ka. Anong ub-ub? Bulong mo lang nakatabi mo. O di kaya ay, di ba, binibigyan kaagad natin ng titulo, PNG ka. Kanino ba anak yan? Di ba sa'yo din? Kaya pag minura na kapatid yung kapatid, PI ka. Eh sino ba nanay mo? Di ba ba? Yung sa amin yan, bata eh. Ginagalit yung kapatid. Papatayin kita. Yan ang espiritu ni Cain. Nasa kanya na. Pero alam niya ba yan? Kung anong consequence? Hindi. Why? Because narinig niya lang. Saan niya narinig? Sa TV, sa cellphone, sa social media. Kaya mga bata ngayon ay walang kapalarakan. Ang lumalabas na hindi nila intensyon at hindi nila nalalaman, sometimes ito ay nagiging sumpa sa tao na pinatutungkulan. O lupa, o lugar.
Kaya maraming nagpapatayo ng bahay sa isang lupain at puro kamalasan ang kanyang natatamo. Why? Because hindi niya lingid sa kanyang kalaman at lingid sa kanyang siguro binili niya lang dahil kailangan niya, pero yun pala may sumpa. Amen. Na sino man magtayo ng bahay na ito ay mamalasin. Naalala niyo ang Jericho? Sabi ni Joshua, kailanman wala na magtatayo ng gate ng Jericho. May nagtayo. Diba? Anong nangyari sa kanya? Nung itinayo niya yung gate, siya ay namatay. Di po ba? Kaya there is something in our lips. Pwedeng pagpapala, pwede sumpa. Kaya mag-ingat kayo sa pagsasalita sa inyong sarili. Di po ba? Minsan, tinatawag natin ang ating mga sariling mga negative. Ni-mention natin yan. So, yun pala. God allowed consequences to happen depends upon the person committed such vital decision. This by ignorance or by innocence. Amen? Si Adan at si Eva, inosente o ignorante? Ha? Sino ang inosente? Sino ang ignorante? Ha? Hallelujah. So, they were innocent. Di ba hindi yan nila alam na hubad sila eh? But also, they were ignorant doon sa commandment ng Lord. Ano sabi ng Diyos? Sa araw na nakakainin yung bunga, mamamatay kayo. Eh dahil ignorante salita sa commandment ng Lord, pinain niyang bunga. Sabi na Eva, sabi na ng serpent, actually, hindi kayo mamamatay. Bagpos, bubukasan ninyong kaisipan. At magiging kagaya kayo ng Diyos. Sabi ng tenga ni Eva, maging kagaya ako ng Diyos. Without knowing the word or the commandment of God. On that day, nakakainin niyo yung bunga, mamamatay kayo. O namatay ba si Eva? Because of ignorance, hindi niya alam na may namatay sa kanya. And that is her spiritual ay namatay. Isinubo pa niya sa kanyang asawa. Adan, tikman mong bunga, masarap. But then, sinong may alam ng katotohanan? Si Adan. So si Adan ay nagkasala dahil alam niya ang tama, hindi niya ginawa. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Amen? That's why Jesus Christ came down from heaven. Bagamat tayo ay makasalanan, ibinigay niya kanyang buhay para ang pangalawang Adan sa pamamagitan niya, ang mga asawa niya na nagkasala ay mabubuhay. Hallelujah. So, sabi dito sa Isaiah, ulitin ko lang, my people are destroyed for lack of knowledge as they were increased. Habang sila'y dumadami din ang kanilang kasalanan. And therefore, I will change their glory to shame. Papalitan ko ang kanilang kalwalhatian sa kahihiyan. Amen? So lahat tayo nagkasala ay nabuhay sa kahihiyan. Kanya-kanya nga lamang punto ng kasalanan. Hallelujah. So Adam, transgression to God, made the whole humanity born a sinner. And death roamed the earth by one sin. Dahil sa isang nilalang, dahil sa isang tao, mula sa kanyang pagkahulog, lahat ng ipinanganak ay may bahid na kasalanan. Sino sa inyo walang kasalanan na ipinanganak? No, hindi tayo nahulog sa kasalanan. We are born in sin. Kaya may born again. Amen? Pinakailangan mo ipanganak muli. Why? Because ang buong humanity ay
nagdurusa dahil sa kasalanan ng isang tao. That is consequence. Hindi nating kasalanan, pero dahil anak tayo ng makasalanan, lahat ay makasalanan. Lahat ay hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Kahit anumang gawin mong kabutihan, mapagbigay ka man, mapagmahal ka man sa kapwa, nagpapakain ka, o anumang tulong mo, hindi yung sapat. Kinakailangan magbalik loob ka sa nagbigay ng buhay sa atin. At walang iba kundi ating Panginoong Jesus. Yes. Amen? Amen. Romans 6:23, for death is the wages of sin. Romans 5, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Para patunayan na may namatay sa loob natin, lahat tayo mamamatay physically. Ano ang benepisyo ng kamatayan sa mga anak ng Diyos? Ha? Ano benepisyo natin? Yung iba ayaw mamatay, takot mamatay. Ano benepisyo? Sabi ni Jesus, lahat tayo mamamatay, pero tatawid naman tayo sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sino gusto mauna? Ang daming imin ah. Imin. Wala nag-imin na. Ibig sabihin, lumalaban pa. Kaya pa. Kaya pa? Kaya? Kasi kung may gusto mauna eh. So, consequence can bring curses to individual, nation, physical, and material things. Mag-ingat kayo sa kahihipo ng kung anong bagay. Baka may sumpayan. Sabi ng Panginoon, do not touch the cursed thing. Ano mga may sumpa ng mga bagay? Yung mga inalay kay Satanas. Yung sinasamba ng tao maliban sa Diyos. Mga isinumpang bagay yun. At minsan, sabi na ni Pablo, do not touch a woman. May sumpa din dyan. Di pa ba? Kaya ang babae, hanggang ngayon, ang sumpa ay lumalaganap sa inyong buhay hanggang sa kauli-ulihang babaeng ipapanganak sa mundo. Amen. Hallelujah. Even our finances and all aspects of human lives are destroyed, cause severe affliction even in our mindsets and emotions. Ilan ang mga anak na nagkalap dahil sa wasak na pamilya? Ilan ang mga anak na napariwara dahil sa kapabayaan ng lalaki at babae pagkatapos nilang gawin ang isang bagay, nagparami at pagkatapos tinalikuran ng kanilang responsibilidad. Ilan ang mga bata ngayon na sumisigaw, nay, tay, sa gitna ng dilim at kalamigan ng gabi, walang makakain, walang madadamit. Ilang kabataan ang nakakulong dahil sa lalaki at babae na walang patumangging nagpasarap sa buhay pagkatapos iniwan ang bunga. So mga bata na bunga ng mga magulang ay nag-aasawahan. The same spirit. Ang nanganak, iwanan sa kalye, iwanan sa kanto, iwanan sa taas ng tulay, at magpakasaya uli, pupunta roon, mag-aasawa uli, pupunta rito, may asawa uli, lahat until such time na ang mundo ay napupunuan ng mga kabataan. Ano tawag yan? Delinquent. Kaya maraming mga nagnanakaw, maraming nagsisimhot. Punta kayo sa malalaking syudad, mga bata na walang makain, nandun sa sulok, wala na, lutang na ang kanilang kaisipan, wala na nagmamahal sa akin, wala na nag-aruga sa akin, kaya sila na lang. The same spirit fall into one. Sino may kasalanan? Babae at lalaki na gumawa nun. And consequence, sila ngayon, sila nagpapasarap
ang mga anak ang nagdurusa. That is consequence. Right. Kaya maraming mga anak ang muhi-muhi sa mga magulang, lalo na sa tatay, because pinabayaan sila. Why? Because, di ba, ang kasalanan ng ama, sila ang nagdurusa. Curses is allowing Satan and demonic powers to operate in human lives. Kapag sinumpa ang tao, may demonyo na nag-ooperate ng kanilang buhay. Tandaan niyo yan, mga kapatid, from stealing our joy and destroy our plans and afflicting our physical beings, even to physical and spiritual death and destruction. Ang saya-saya ng pamilya, nagkatipon, siguro nag-awitan, nagkakainan, maya-maya inatake sa puso yung ama. Ang kasayahan na palitan ng kalungkutan. Ganyan magnakaw si Satanas. Hallelujah. Kung tuwa ka sa sahod mo, natanggap mo, pag-uwi mo, marami ka iniisip, bibilhin, paglikong mo sa kanto, i-load up ka. Ano nangyari sa'yo? Di po ba? So maraming mga bagay na inaalaw ng Diyos na mangyari sa isang tao. Why? Because they continue to provoke God into anger. Kala natin, gano'n na ang buhay. Hindi po. Kaya tinawag ka para matuto ka, para malaman mo ang katotohanan na ang buhay na ito ay dapat may patutunguhan. Hallelujah! Ilan ang pamilya ang nawawasak because they lack of knowledge. Genesis chapter 3:14, and the Lord God said to the serpent, because thou hast done this, dahil ginawa mo ito, sumpain ka sa lahat ng mga hayop and above every beast of the field. Upon thy belly shall thou go, and dust shall thou eat all the days of thy life. Yung hayop, which is the serpent, hindi ko siya ahas sa simula. Mali yung Biblia sa Tagalog, pag binasa mo, ang ahas ay tumukso kay Eva. Mali po yun. Sa English, serpent is not a snake at yet. No? Nung tinukso niya, nagsasalita siya. Magsalita eh. Tinutukso niya si Eva, ano kaya kung ahas yun, may kagat-kagat naman sanas, hindi makapagsalita yun. Kundi isang hayop na nag-iisa, wala siyang partner, dahil siya ay pa-partner ng Diyos doon kay Eva. Depende sa nagustuhan ni Eva. Kasi pwede naman si Eva umayaw. Pero dahil natukso siya, sa galing ng pananalita, marami yung nahulog sa tinatawag nating, ano tawag dyan, mga scam. Dahil magaling magsalita yung scammer. Kaya, itong hayop na ito, which is upright, sinumpa ng Diyos pagkatapos niya tuksoin si Eva at sinabi niya, mula ngayon, gagapang ka sa pamamagitan ng iyong tiyan. So, curses can change any form. Pwede, no? Yung tao na dati ay matikas, pero nung sinumpa siya, kung ano-anong tumubo sa kanyang mukha, katawan ay bumaliko. Nabago ang kanyang anyo. Why? Because totoo ang sumpa. Hallelujah. Next, verse 18. Sa babae naman, unto the woman is said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Mga babae, ilang taon, ilang araw nilikha ng Diyos ang sanlibutan? 6,000 years. Di pa ba? At ngayon, mula kay Adan hanggang ngayon, nasa inyo pa rin yung sumpa. Dahil sa lahat ng mga anak, sabi niya, paigtiin ko ang sakit.
At si Satanas naman gumawa ng paraan para maibsan ang sakit. Magbayad ka lang. Magkano naman si CS ngayon? Di po ba? At pinukontra ni Satanas ang lahat. Gumagawa siya ng paraan sa kasalanan niya rin. Kaya sabi dito, in sorrow there shall bring forth children. Kaya 9 months, daladala ng babae ang kanyang anak. Doon na lumalaki, hanggang sa dumating na yung takdang panahon na isisilan niya ito. And thy desire shall be to thy husband. Kaya ang kasal ay tumingin ka lang sa iyong asawa, at iyo, ang babae, tumingin sa asawang lalaki at magpasakop. At inabili ng Diyos ang babae sa lalaki. Amen. Why? Because sometimes ang babae ay wild. Ito ba? Eh sabi ni Brother, sabi ng propeta, kapag nag-asawa ka, piliin mo yung hindi Bugbog. hindi malikot ang mata. Kausap mo pero nakapangitian doon sa iba. Ano yun? Iwanan mo na kagad. Grabe yun. Problema sa buhay yan. Kausap naman na doon. Amen. Kakasama mo. Minsan natatawa ako sa ganyan eh. Marami ako nakasalubong na ganyan. Kahit kasama yung asawa, yung boyfriend, nandun pa rin mata sa iba. So, delikado. No? Amen. Eh mga kabataang lalaki, maging matalino kayo sa pagpili ng inyong mga pangasawa. Hallelujah. Dapat steady lang. Alam ka naman gawin mong kabayo yan. Sa akin ka lang tumingin ha. Hallelujah. Verse 17, in that way then he said, because the hearkened unto the voice of thy wife, then has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat herb of the field. Sino sa inyo kumakain ng talbos? Amen. Sumpayan, no? Sumpaan. Yari ka na. Talbos. Hindi ako umimin, ha? Di ba? Pag wala na talaga, o talbos. Tapos sasabihin, maganda to sa katawan, pero ang isip mo, manok sana eh. Ulang eh. Wala, hindi na papalayo. Eh, ito ba? Pero ang ganda talaga yan sa kalusugan. Ulang, ano yun? Kaya inalaw ng Lord na kakain tayo ng damo. Amen? Turn and thistle. Ang turn ay tinik. Yan po yung sakit at karamdaman. Ang thistle, yung mga, ano sa Tagalog? Yung mga damo dyan na mahaba na, yan ay mga problema sa buhay natin. Why? Because sinumpa ng Diyos, hindi si Adan, kundi ang lupa. Ang lupa na ito ay may sumpa. Kaya minsan, tanim ka ng tanim, hindi nabubuhay. Kasi yung lupa ay sinumpa. So, dapat may gagawin ka. Okay, next. Anong dahilan? Sabi dito, Proverbs 1:24, because I have called, sabi ng Panginoon, dahil nung ako'y tumatawag, at ikaw ay tumatanggi, binukas ko ang aking mga kamay, at hindi mo ako pinansin. Bukas bang kamay ng Diyos araw-araw? Yes. Sa mga tao na sa labas, minsan na sa atin, busy ka sa kaka-cellphone mo. Ang Panginoon minsan, anak, pansinin mo naman ako. May problema ka? Tumawag ka lang. Andyan ako. Pero kapag ako'y tumawag, ano sabi niya? You refuse. I have stretched all my hand, and no one regarded. But ye have set at now all my counsel. Binaliwala mo ang aking mga saway, aking mga salita. And I also will laugh at your calamity. Tatawanan din kita kapag ikaw ay nagkaroon na ng matinding problema. I will mock when you fear cometh. At siya'y tatawa at anong tawag doon?
sa map, parang inasar. Asarin pa kita kapag ang iyong mga pagkatapot ay darating. When your fear and desolation in your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you, sabi ng Diyos, yan, mabuti nga sa iyo. Yari. Amen? Kasi hindi ka sumusunod sa akin. Hindi mo ako pinapakinggan sa aking mga saway. Ngayon, tingnan mo nangyayari sa buhay mo. Tatawanan kita. Kahit sabi niya, then shall call upon me, but I will not answer. Kaya may mga panalangin tayo na hindi tinutugon ng Diyos. Why? Kapag ang Diyos ba humingi ng pabor, pinagbibigyan mo? But they shall not find me. Di ba? Ang Diyos lagi ay masasabi natin Diyos ng habag, Diyos ng awa, Diyos ng pag-ibig. Pero dahil disregard mo siya sa buhay mo, tatalikod ang kanyang mukha sa iyo. For they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. May takot na tayo sa Diyos? Hallelujah. And I believe dahil ito tayo. Mahal natin ang Panginoon. So, other biblical characters that suffered consequences. Next. Una, sino nakilala kay Samson? Si Samson ay binigyan ng Diyos. Siya ay hukom ng Israel. At binigyan ng Diyos ng kakaibang lakas sa pamagitan ng kanyang buhok. Pero nang inatupag niya, na in love siya sa isang babae. At tanang buhay niya, wala siyang ginagawa kundi hanapin, suyuin ang babaeng yun. Instead, na umupo para maging hukom ng Israel. So, pinagbigyan siya ng Diyos until such time, sabi dito, ay pinutol ang kanyang buhok, nalaman ang kanyang sikreto, at siya ay hinuli ng mga Palestina. Tingnan nyo, noon may Palestine. Mortal na kaaway ni David. At hanggang ngayon. Hallelujah. So the Lord was departed from him. Nung magkaputol ng buhok, which is the symbol of power of God in him, nawala ang presensya ng Diyos sa kanya. But the Philistines took him and put out his eyes. Dinukot ang kanyang mata. And brought him down to Gaza. Alam niyo, pamilya kayo sa Gaza? Okay? Lugar ng mga Hamas. And bound him with filters of brass, and he did grind in the present house. Sino sa inyo nakakita ng paggawa ng asukal na mano-mano? Amen. Diba? Bato, hilingan, malaki yan. Dati, tinutulak ng kalabaw o baka, malaki yan. At doon nilalagay ang mga tubo. Tapos gigiikin ng bato. Instead na baka, siya yung ginawang baka. Kaya tanang buhay niya hanggang sa tumanda, tinulak siya hanggang sa nakalimutan na ng mga Palestino, na umahaba na pala kanyang buhok. At bigla siyang pinatawag sa piging. Na nandun ang lahat ng mga hari at mga pinuno ng mga Palestina. At ang kanyang giya ay bata lang. Sabi niya sa bata, boy, lagay mo ako sa pamusod na haligi ng templo na ito. At nandun siya, pinagtatawanan siya. Tingnan niyo ang bayani ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Pinagtatawanan siya. Anong sigaw niya? Panginoon, minsan pa. Minsan pa, Lord, minsan pa. Wala na siyang mata. Wala na siyang may pagmamalaki sa Diyos. Pero ang hingi niya, minsan pa. At napuhap niya yung haligi at binulak. Ano nangyari kay Samson? Namatay kasama ng mga pinuno. Diba? That is consequence
Kaya kapag kayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, ganapin mo ng buong puso. Huwag kang tumingin sa anumang mga bagay. Dahil baka mawalan ka ng mata. King Saul. Si Saul, ang unang haring tao ng Israel. Dahil sa kapipilit ng mga Israelita, bigyan mo kami, Samuel, ng hari, kagaya ng ibang bansa, makausap, makadaog pang palat namin. Hindi yung hari na hindi nakikita. Nalungkot si Samuel dahil tinanggihan ng Israel ang Diyos na hindi nakikita. Kaya binigyan sila hanggang sa si Samuel ay gumawa ng hindi kaya sa Diyos, umalis ang banal na Espiritu sa kanya at namatay siya sa labanan. Kasama ang pinaka-best friend ni David. Di po ba? Sino ang anak niya? Si Jonathan. Namatay sila doon sa bundok ng Gilboa nung malaman ni David na namatay ang kanyang best friend. Anong ginawa niya? Ikaw, bundok ng Gilboa, simula ngayon, walang ulan na papatak sa iyo. Walang vegetation na tutubo sa iyo. Ayan, pag pumunta kayo ng Israel, puntahan yung bundok ng Gilboa. Hindi kailanman may ulan doon. Dahil sa sumpa. At walang tumutubo ng mga puno o mga halaman doon. Why? Because David cursed that mountain. Amen? Dahil sa kalungkutan niya na namatay ang kanyang best friend. So si David, si Haring David na malapit sa puso ng Diyos, nung siya ay nagkagusto sa isang babae, sinong babae yun? Si Bathsheba. Habang ang kanyang mga sundalo nakipagdigma, sa kaaway siya ay pagpresto-presto lang, patingin-tingin sa kanyang terasa. Paglingon niya ganyan, may nakahubad na babae doon. Bata pa at nagustuhan niya. Alam niyo man si David, 500 lang naman ang asawa. Sabi niya sa sundalo, patawag mo ang babae yan. Walang magawa ang babae dahil ang hari ay parang Diyos. Kaya pumunta siya at kanyang sinipingan at pagkatapos nabuntis. Nung nabuntis, namroblema siya. Para may tago ito, pinatawag ang kanyang asawa, nilasing, pagkatapos hiniral ang kanyang asawa. Hindi niya umuwi ka, sipingan mo yung asawa para lang matakpan, no? Yung kanyang ginawa. Ang mabait na asawa, dahil takot siya sa hari at naalala niya ang kanyang mga tauhan na nandun sa digmaan, ang Israelita hindi po nakipagniig sa asawa kapag may labanan. Dahil malas yun. Pero yung hari, nagpapasarap, kaya pinagalitan, tinawag ang pinakapuno ng sundalo at sabi niya, dalhin mo sa unahan ng labanan si Urias, na kanyang asawa. At pagdating ng mga kalaban, iwanan niyo. Dami, no? Si David yun. Malapit sa Diyos. Ano nangyari? Namatay. Kaya pinagpapunta ang Diyos ng propeta. Sabi niya, Haring David, may isang tao na meron kaysa isang tupa sa kanyang buhay. Yun na lang ang kanyang kayamanan. May isang hari na pilit itong bilhin. Pero hindi niya binigay. At ang hari nagalit at kinuha niyang sa pilitan yaong tupa. Ano po ang dapat gawin sa taong yan? Ano sabi ni David? Kailan niyang mamatay? Sabi ng propeta, ikaw yun, mahal na hari. Amen? Ang ginawa, hinapak niya ang kanyang damit at doon sa kanyang ginawa, naapektuhan ang kanyang pamilya. Pinatay ng pinakamamahal niyang anak ang lahat niyang mga kapatid. At ang kanyang mga asawa ay sinipingan na tirik ang araw sa hayag.
Eh sabi ng Diyos, ang ginawa mo sa tago, babalik sa iyo ang iyong mga asawa, isisipingan ng mga tao sa hayag. At hindi alis ang patalim sa iyo. Kaya hanggang ngayon, ang Israel nakikipaglaban. Dahil hindi naalis ang sumpa sa kanila hanggang sa kasalukuyan. At ang bunga ng iyong pagkakasala ay papatayin. Kaya yung anak nila ni Bathsheba ay pinatay ng Diyos. Si Haring Solomon, na siyang pinakamatalino at pinakamayaman na tao na naisinilang sa kanyang panahon, ano nangyari? Nag-asawa din. Dinamihan pa niya. Dinoble. 1,000. Kaya nahatak siya sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. At binapi ng Diyos ang Israel sa dalawa. Northern and Southern Kingdom. Nawala na yung Northern, Southern na lang ang natira, ang mga Hudyo. Amen? Amen. Yeah. Even Israel. Madaliin ko lang po, no? So, consequence. Anong cause and effect ng consequence sa buhay ng tao? Number 1, unbelief. Sa Hebrews chapter 3, 18 to 19, into whom swear ye that they should not enter into his rest, but to them that believe not. Ang sabi ng Panginoon kay Moses, iyaong hindi naniniwala sa akin ay hindi makapasok sa aking kapahingahan. So marami ang hindi nakapasok. 2 million na lumabas. More than 2 million. Ang lahat na original ay hindi nakapasok sa lupang pangako. Dahil sa walang pananampalataya sa Diyos. Amen? Amen. So, nangyari, sa ating ding panahon, walang makapasok sa kapayapaan o sa ano sabi ko kanina? Yung rest ng Diyos, sa kapahingahan ng Diyos. Iyong mga hindi naniniwala sa Kanya. Amen. Tandaan ninyo, kahit sabihin ninyo Kristiyano na kayo, pero gumagawa pa rin kayo ng mga bagay laban sa Diyos, you are still an unbeliever. Amen. Amen? Kaya huwag tayong mga pante, mga kapatid. Hindi ibig sabihin dahil, in time na kami, malalim na kami, no. Kailangan work out your salvation with fear and tremble. I-work out mo yung kaligtasan na may takot sa Diyos at panginginig. Amen. Hindi po isip lamang, kundi puso ang gagamitin natin. Dahil sa isip mo, Kristiyano ka, sa mata ng Diyos, hindi pa. Amen? Number 2, not hearing the word of God or disobedience. Napakinggan mo ang salita ng Diyos, pero lumusot lang sa kabilang tenga. Deuteronomy chapter 28 verse 15, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken into the voice of the Lord thy God, to observe to do all his commandments and his statutes which I commanded thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Okay na sana yung pumunta sa iyo. Pero yung overtake, hahabulin ka talaga ng sumpa saan ka mang pumunta. Amen? Tingnan natin yung mga sumpa. Ito ay 10 lang, pero kapag binasa nyo, ang Deuteronomy chapter 28, 15 to 68, nandun ang lahat ng sumpa sa tao. Number 1, nasumpa dahil sa di mo pagsunod sa kautusan ng Diyos, sumpain ang iyong buslo at ang taguan ng iyong pagkain. Cursed shall be thy basket and thy store. Ang kahirapan mo ay sumpa. Ang magulang mo mahirap, sa iyong panahon mahirap ka pa rin. Pagkatapos ipapamana mo lang sa anak mong kahirapan, that is generation curse. Mana-mana. Amen?
So kahit Kristiyano ka, at hindi mo naunawaan ang nangyayari sa buhay mo, then si Satanas pa rin ang nagmamanipula ng buhay mo. Lalo na pag sinasabi mo lagi, ay mahirap lang ako eh. At pagkatapos, hirap ng buhay. Araw-araw mo sabihin yan, talagang tatanda kang may kahirapan. Why? Because you are putting curse into yourself. Di po ba? Look at life in positive way. Pag may kahirapan, darating ang pagpapala ng Diyos. Amen. Pag walang makain, maya-maya lang may kakatok yan. Amen. Amen po ba? Wala akong pera, Lord, ano bang gagawin ko para magkapera? Amen po ba? Kaya, nasa atin, kung paano mo tingnan ang kahirapan sa buhay mo. Minsan pinahihirap ka ng Panginoon. Why? Because there is something wrong with your life. Ikaw din. Ang desisyon mo rin ang nagpapahirap sa iyo. Kaya poverty struck us without knowing the effect. Number 2, barrenness. Unproductive. Pag sinabi nating barren, ano ibig sabihin? Ano ang apektado? Reproductive organ ng babae o lalaki. Amen po ba? Hindi lang ang babae baon. May problema din ang lalaki minsan. Right. So barrenness, kahit nag-asawa kang ganda-ganda, hindi ka naman nagkaparami. May problema. Why? Because there is a curse. Hindi man sa panahon mo, baka ang sumpa ay nanggaling pa sa nakaraan mo. Unproductive. Ang lawak-lawak ng lupa mo, walang tumutubong hangin. Walang tinig. Kahit maghagis ka, kahit maglagay ka pa ng ipot ng manok, namamatay ang mga puno at mga halaman na itinatanim mo. Why? Because there is a curse. Ang mga hayop mo, alaga ka ng alaga, ninanakaw naman. Namamatay na di mo malaman anong pinamatay. Hallelujah. So wala kang bunga. Amen po ba? So napakahirap yata yun. Na walang bunga ang inyong kamay. Sabi dito, curse everywhere. Curse shall thou be when thou comest in, and curse shall thou be when thou goest out. Susumpahin ka sa loob, susumpahin ka sa labas. Ano ka? Sumpa. Di ba yung mga tao na ang ganda-ganda, masaya nag-uusap yung mga magkakaibigan nung parating na siya, uwi na tayo, nandun siya. Hindi siya gusto. Di ba ba? Naliligo naman siya. Maganda naman siya kausap. Kailangan parang hinahabol ng kamalasan. Baka maano tayo? Madamay sa kamalasan. Di ba ba? Pang-apat, skin disease. Mga bukol. The Lord will smite thee with the butch of Egypt, and the emeralds, and with the scab, and with the itch, whether canst not be healed. Mga kati-kati, mga galis na hindi gumagaling. At ito ang pinakamatinding number 5, pagkabuwang. Oy. Tingnan mo nga yung katabi mo. Wala naman sa itsura. Baka biglang tumawa, tapos biglang umiyak. Tumayo ka na kagad. Insanity, blindness. Ang kabulagan ko hindi lang sa physical, kundi spiritual. Mulat ang mata, pero ang ginagawa, kamalian. Hallelujah. At yo, nakita na kayo ng taong mali-mali? Kapag, minsan, magugulatin. Sumpa pala yun. Meron dito, may alam ako nung sa Madison, namumutla na yung matanda, pinaglalaruan siya ng mga lasing. Kaya ayoko na.
Pero ginugulat pa rin siya, ginugulat. Kung ano-ano na nasasabi niya. Sumpa mo yun. Pagkagulat. 6. Spirit. Curse upon your relationship with your wife. Magkakaroon ka ng asawa, pero ibang katabi. And everything, na anumang gusto mo ay hindi mo matatamo. Sa verse 30. Number 7, bone disease. Cancer. The Lord shall smite thee in the knee and in the legs. Anong sakit yung laging may sakit sa tuhod at hindi? Rayuma, arthritis. Ito po yun. Sumpa din pala yun. First name mo na yan? Hallelujah. That cannot be healed. From the soul of the... Ito yung mga bukol, no? Cancer. From the sole of your feet hanggang sa iyong bumbunan. Number 8, children will become slaves. Thou shalt beget sons and daughters, but thou shalt not enjoy them, for they shall go into captivity. Kaya nalulungkot ako sa mga magulang na dahil sa kahirapan, kahit bata pa ay sinusuga ang mga anak para magtrabaho sa iba. Amen? Yung mga nasa lansangan na sa kabila na ang parot-parito ng mga sasakyan, mga bata kung gabi nagtitinda ng mga sampagita. No? Tapos yung nanay, tatay doon, naglalasing, nagsusugal. Pero ang mga anak ang nagtatrabaho para sa kanila. Hallelujah. So they became slave. And shall go to captivity. Kaya mga bata na yan, bata pa lang, maaga pang nabuksan sa kahalayan. Ang takbo nun ay sa pagiging masamang babae. Number 9, slave and debt. Pagkakautang. He shall lend to thee, and thou shalt not lend to him. Pautangin ka niya, pero hindi ikaw magpapautang. Kasi alipin ka niya. He shall be the head, and thou shalt be the tail. Di po ba? Yung mga tao na umutang, alipin ang nagpapautang. Lahat sa tayo may utang? Yes! Utang na loob yung iba. Hallelujah. So, darating ang araw na ang Diyos ay mapagpala sa atin, tayo naman ang magpapautang. Amen. Hallelujah. Kaya, sabi sa Biblia, hindi mapunta sa langit ang mga usurera. Ano usurera? Mga nagpa-5-6. Na walang-wala na ngayon tao, di ba? Sabi ng Panginoon, nabigatan na nga, tatambakan mo pa. Pero, kapit sa patalim, di po ba? Hindi masama ang mangutang kung nagbabayad. Amen? At sisikapin na pagdating ng araw, tayo naman, sa tulong ng Diyos, tayo naman ang magpapagutang. Pero hindi kagaya ng usurera. Di po ba? Meron nga dyan ni Pastora, sabi niya, may pumunta, Pastora, pwede daw meron ng pera. Alam mo yung sagot ng Pastora? Ipag-pray ko muna. Bumalik ka na lang. Ipanalangin ko muna. Para ba yung sagot yun? Sabihin mo kung wala, kung mayroon, huwag mong pasahin ng tao. Amen. Hallelujah. Number 10, curses will pursue you and overtake you. Ito yung sinasabi ko kanina. Hahabulin ka ng kamalasan. Saan ka man. Kahit pumunta ka man, iputin mo man ang buong Pilipinas, ikaw'y taong malas. Punta tayo sa palo. Ano ang chastisement? To inflict punishment on as form of discipline or correction for the punishment of mistakes. Para lang yan sa mga anak ng Diyos ang palo. Amen? Bakit ka pinapalo? But if you be without chastisement, sabi ng Hebrew, whereof are all partakers, then ye bastards and not sons. Kung hindi ka daw pinapalo, na ikaw ay anak ng Diyos, bagamat gumagawa ka ng mali, anak ka ng bastardo. Hindi ka anak ng Diyos.
Kapag nakagawa ka ng mali at sa tingin mo, ay hindi ako pinapalo ng Lord, hindi ka niya anak. Kasi ang tunay na anak ay kinokorek, dinidisiplina. Kaya kung ano man nangyayari sa buhay mo ngayon, punta ka sa isang sulok, magmuni-muni ka, Panginoon, ito bang nangyayari sa buhay ko? Palo o sumpa? Amen? You have to be sure para malaman kung ikaw ngay anak ng Diyos. Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore and repent. So, lumapit kayo sa Diyos at mag-repent, magsisi. Job 5:17, behold, happy is the man whom God corrected, therefore despise not thou the chastening of the Almighty. Huwag mo raw isang tabi ang palo ng Diyos. Dahil ito ay nagpapakita, kailangan magalak ka dahil pinapalo ka. Diba? Sige, paluin mo yung anak ng kapitbahay mo kung di ka kakasuhan. Diba? Kaya anak lang ng Diyos ang pinapalo. Huwag mo sabihin na ang tao gumagawa ng kasalanan, alam niya kasalanan, tapos sasabihin, pinapalo ako ng Diyos. Hindi po. Mirisi yan. Trials. What is trials? A tryout or experiment to test quality, value, or usefulness. Bakit tayo may mga pagsubok? Kasi tinetesting yung kalidad mo bilang Kristiyano. Kung susuko ka ba, o di kaya itatalikod ka ba sa Diyos, o magpapatuloy ka habang karga-karga mo ang cross or trial sa buhay mo. It's your choice. Pwede ka naman bumalik o pwede kang magpatuloy. Dahil ito ay experiment ng Diyos sa atin to test our quality at value. May value ba kayo sa Diyos? Hallelujah. Iba sabi sa Bible, sa isang malaking bahay, may ginto, may pila, may kahoy, may lupa, may dayaming, saan ka doon? Kaya even God knows who we are. Kaya sabi niya, or usefulness. Pwede ka ba, kagamit-gamit ka ba sa Diyos? Hallelujah. Temptations is an act of tempting, enticing, or seducing to attract strong attraction or interest. So si Satanas, lagi yan ang kumakaway. May kanta, di ba? Yung sikat dati, Sound of Silence, na napakinggan niyo yan, sino sa inyong 60s, 70s. Sabi na, hello darkness, my old friend. I come to talk with you again. Hallelujah. So, kantahin mo at mamaya may kausap ka na. James chapter 1 verse 12, blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. 2 Peter chapter 2 verse 9, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust into the day of judgment to be punished. Ang mga anak ng Diyos ay tinitempt ba? Natitempt pa kayo? Paano nahulog ang tao sa anong temptation sa Tagalog? Sa tukso. Kapag binayis. Kapag? Binayis. Kapag nagkaroon ng interest. Amen. Mahulog ka lang kasi desire mo. Dahil sa iyong pagnanasa din naman, ay mahuhulog ka kasi kumakaway na eh. May mga salita na manok, ay palay na yung pumupunta sa manok eh. Aba. Kung manok ka, anong gagawin mo? Kakahigin mo. Ito ba? Yan ang kasabihan ng marami. So, andyan na eh. Kaya minsan,
tinitest tayo ng Diyos sa mga bagay para patunayan na tayo ay handa na. Pero kapag hindi pa, back to square one ka na naman. So, basahin nyo na lang, Revelation chapter 3, verse 10. Punta tayo sa trials. James chapter 1, 3 and 4. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Bakit kayo nagiging pasensyoso na? Kasi dumaan kayo sa mga pagsubok. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, and one thing nothing. So wala na kayong hilig pa. Subok ka ng matibay, subok na matatag. Parang, ano yan commercial yun Subok na matibay, subok na matatag. 1 Peter chapter 4, 14, 16, 17. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Kung kayo ay pinapahiya sa pangalan ni Kristo, maging masaya kayo. For the Spirit of glory and of God rested upon you. Kapag tayo binabato, kapag inalipusta, pinagtatawanan dahil kay Kristo, magalak daw kayo. Dahil ang kawalahatian at ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. If anyone suffer as a Christian, let him not ashamed, but let him glory God on this behalf. Kung ikay Kristiyano na nasa gitna ng mga sufferings, huwag kang mahiya. Tayo ay God glorify us sa ating buhay on our behalf. For the time is come that judgment begins at the house of God, and at first begin in us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God. So mayroon pong nagaganap ngayon na judgment. Ito po ay pakinggan ninyo maigi. Curses can be inherited. Ang sumpa ay mapapamana. They are passed down from generations. The sin of our forefathers can have a devastating effect on our own lives, although the Bible told us that the sin of the father is not the sin of the son, or vice versa. But there is a sin that goes through generation to generations. If the father put curses on the family, and it was characterized, ang otoridad sa bahay ay ang ama. Tama po ba? Hindi nanay. Because the man of the house, he is the king and priest. At siya, kagaya dito, ang authority sa church ay ang pastor. Pero pagdating sa bahay, ang ama ang siyang pinapakinggan ng Diyos. Na? Masama man o mabuti ang kanyang dala. May mga ama na bata pa lang isinumpa ang mga anak. Ikaw, Maria, wala ka talagang silbi. Araw-araw yun, wala kang silbi, wala kang silbi, wala kang silbi. Kakalalakihan niya, ang batang yan, anumang gagawin niya, walang kabuluhan. Why? Because sino ang nagsumpa? Yung tatay. Kaya ingat po kayo mga tatay sa paggalit o disiplina sa ating mga anak. Kasi yung lumalabas sa bibig mo dahil hindi ka pa Kristiyano, dahil wala ka pang takot sa Diyos, at yung anak mo ay wala ding takot sa Diyos, bawat bato mo kakapit sa Kanya. Lalo na, pag hindi kayo sumunod sa akin, susumpahin ko kayo. Pag yan ang papangasawa mo, hindi ka maliligaya. Totoo nga. Sumpa. Kaya if the father put curses on the family, and it was characterized, ito mga halimbawa, divorce. May divorce na sa Pilipinas? Approve na eh. Oh. Sabi ng iba, yes. Divorce. Yeah. Anong mangyari kapag nag-divorce ang mag-asawa?
Broken family, broken home, broken children. Sa Pilipinas, malapit ang time ng magulang sa mga anak. Hindi kagaya sa Amerika. Pagdating ng 17, umalis ka na dito sa aming poder. Dito sa atin, tumanda na lahat-lahat sa poder ka pa rin ang magulang mo. 8 na anak mo sa poder ka pa rin ang magulang mo. Amen? Yan ay sumpa sa magulang. Divorce. Pangalawa, insist. Alam mo ba yung mga biktima? Ano insist? Yung inabuso ng kamag-anak, ng tatay, ng kapatid, pinsan, sino mga kamag-anak, ay nag-iiwan ng espiritu ng demonyo sa katawan ng biktima. Kaya namumuhi siya sa kanyang sarili, galit siya, at nagkaroon siya ng tinatawag na muhi sa mga taong gumawa sa kanya nito. At sometimes, ito ay nagtutulak sa kanya para mag-commit ng suicide. Dahil nagtanim sila ng demonyo sa katawan ng kanilang biktima. Kasi kademonyo nila. Amen? Kaya, yung effect nun sa tao matindi. Kaya yung mga biktima minsan nawawala sa sarili, nawawala sa isip, kasi sa tingin niya sarili, siya ay marumi na. At walang sisisihin kung sino pa yung tao na dapat siya magprotekta sa kanya, siya ang magpalaki sa kanya sa maayos, sila pang sumira sa kanyang buhay. Amen? Kaya marami yan. Salamat na lang kung ang biktima ay naging Kristiyano at napatawad niyang lahat ng gumawa sa kanya ng mali. Amen? Pero sometimes, dinadalaw-dalaw pa rin ang espiritu. Kasi nasa katawan pa tayo. At kung makita natin yung mga bagay na yan o mga tao na sumira sa atin, umabalik ang alaala. Pero salamat tayo mga Kristiyano na believe. Pero kung wala, dala-dala nila yan hanggang kamatayan. Amen? Kaya hindi sila masaya. They became man-hater. Ayaw nila sa mga lalaki, ayaw nila magtiwala. Why? Because they thought about themselves na sila ay wala na may pagmamalaki. Amen? Hallelujah. Sabi dito, poverty, kahirapan, uncontrolled anger, yung hindi mapigilan na galit, di nagwawala, nagwa 150 ang palpitation ng puso. Ilan na ang normal? 70. Pag umabot ng 150 yan, sira lahat nito. Wasak yan. Sino may gawa? Demonyo sa loob niya. Saan nanggaling yun? Sa tatay niya. Saan nanggaling sa tatay niya? Sa tatay din niya. Tumulay ng tumulay ng tumulay. Unbelief. Dumadami ngayon ang mga single parents. Mga babae na biktima ng masasarap na pangako ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Ako bahala sa iyo. Nabuntis na, tika mo na, may I go out. May I go out. Hindi na babalik. Tapos, naka-block na. Dati hindi kayo natutulog sa gabi. Alam mo, ganda ng mata mo. Ikaw din. Pwede ba magkita tayo? Sige. Nag-eyeball, pag-uwi, buntis na. Nung sinabi sa lalaki, buntis ako. Ah, talaga? May black na. Wak na. So, split families and multiple marriages. Yan po ngayon ay frequent sa ating society. Exodus 20 verse 5, For I, the Lord your God,
am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generation of those who hate me. Bakit bibisitahin ng Diyos ang henerasyon ng Ama na nagkasala sa kanyang mga anak from third to fourth generation? Kasi sumamba sila sa Diyos-Diyosan. At mamaya, magugulat kayo, kahit Kristiyano na tayo, we have that inherited curse from the past. Ito, Satan wants children. Every parent or grandparent who serves Satan, ang ating mga magulang noon, mga Katoliko. Amen ba ba? Sumasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga Diyos na hindi totoong Diyos, or demon God. Satan serves Satan or a demon God of any sort has dedicated their children and descendants to the service of Satan. Lahat ba tayo bininyagan? Saan tayo dinedicate? Kay Satanas. Lahat ng binyagan sa Katoliko, hinalay kay Satanas. I praise the Lord. Okay. Very good. At any sort, bakit tayo hinalay? Kasi para manatili tayo, kapag tayo mag-asawa, tayo magkaanak, kung anong reliyon ng magulang natin, siya rin reliyon natin. Ang ating mga anak din na bunga, iaalay uli natin kay Satanas. Amen? Christening and false dedication are performed in every churches, whether Christian or not Christian. Every child were given a demon assigned to ensure that the child will remain in Satan's service all of his life. Kaya pala, kapag dinedicate ka kay Satanas, pinagkapinyagan ka sa mga Diyos-Diyosan, mayroong demon assigned sa batang yon na siyang magmaninipula ng kanyang buhay. Amen? Kaya pala tayo ay ganun. Even, take note, in the water baptism, not by the name of Jesus Christ. Kahit Kristiyano ka, born again ang tawag sa iyo, pero kapag ikaw ay binaptize in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, walang visa yun. Are you with me? Bakit, Pastor, walang visa? Even in the water baptism, not by the name of Jesus Christ, and by through the knowledge of the Holy Name. Klaro po ang utos ni Jesus Christ. Sa Matthew 28:19. Mayo kayo at gawin niyo mga alagad ang lahat ng bansa at bautismuhan niyo sila saan? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. May mali ba doon? Ano utos? Baptize them in the name. E sa kanila, inulit lang nila, I baptize you in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Saan ang name doon? Wala. Wala. Mga to pa sa langit. Hello? Akyat daw ako. Walang pangalan. Ano binyag mo? Anong water baptism mo? Ama, Anak, Espiritu eh. Eh ang utos, baptize them in the name. Hindi title. Father, Son, Holy Spirit is a title. God has a name. And His name is Lord Jesus Christ. Lord is the Father, Jesus is the Son, the Holy Spirit is Christ. Sino si Kristo? John 14:23, kung mamahalin niyo ako, mamahalin kayo ng Ama, sundin niyo aking mga utos, mamahalin kayo ng Ama, ako at ang Ama papasok sa iyo. That is Holy Spirit, the combination of the Father and the Son.
Not Father, Son, Holy Spirit. Dalawa lang. So saan dyan yung three gods? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Salam. Ikukutusan tayo ng Diyos niya. Sabi niya, isa lang ako. John 17 po. Isaiah 43 verse 10. Besides me, there is no other God. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. God. Next. Anong gagawin natin? Kung tayo ay lahat ay may nangyayari sa buhay natin na hindi kaya-aya. Suriin po natin sa hapong ito ang ating buhay. Mayroon ba tayong mga panalangin na hindi pa na tugon ng Panginoon? O tayo ay hindi pa rin ayos sa ating asawa, sa pamilya? O di kaya, bakit nagkahirapan tayo? Gusto niyo po mapalaya ngayong umaga? Hallelujah. So, ang nangyayari sa ating buhay minsan, hindi natin alam. Kung wala ang salita ng Diyos, hindi natin alam. May sumpa pala tayo. Kaya, anong gagawin natin? Number 1, confess the sins of your forefathers. Kung may nakita kayo negatibo sa buhay ninyo, hindi yan galing lang sa iyong panahon, kundi galing yan sa inyong mga ninuno. Kung magagalitin, o di kaya kahirapan, sakit karamdaman na hindi magaling-galing, o mga bagay na negatibo sa ating buhay na hindi mabago-bago, baka nanggaling yan sa nakaraan. That's why we confess the sins of our past, asking the Lord for forgiveness, cleansing, and to be separate from your father's sin. Amen po ba? O ang ating mga magulang ay sugapa sa alak, sugapa sa isyo, sugapa sa babae, sa lahat ng mga kawalangan sa buhay. Let us separate ourselves. Hindi tayo taga-lupa. Tayo'y taga-langit. And see to it that your life, as long as na mayroon ka pang buhay, pakita mo nagaganap sa iyo ang kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ni Satanas. Amen? If we suffer because of the sins of our fathers, confess it. And number 2, renounce any dedication placed upon your life to the service of Satan. Yung pagbinyag sa atin, renounce natin yan. Mamaya, habang umawi tayo, i-rebuke natin. Yung dedication sa atin kay Satanas, ikaw Satanas, wala ka ng karapatan sa akin. Anak na ako ng Diyos. Hallelujah! I-confess natin. Oh, glory, glory. Number 3, command all demons to leave from your family, from your bloodline, businesses, jobs, blessing, and channels of blessing. Alisin, palayasin, kasi lahat ng ating pagpapala ay tinatakpan ng demonyo. Panalangin ka ng panalangin, walang dumadating. Why? Because yung linya mo sa Diyos putol. Hallelujah. Or damaged. Your relationship to God is damaged. Akala mo Kristiyano ka na, hindi pa pala. Kung may kulang, you have to know what's really happening in your spiritual life. Take the authority in the name of Jesus to break all curses associated with broken dedication in Jesus' name. Amen? And let us welcome the Holy Spirit, which is Christ, to take over your life. Ask for the everlasting life and power within to protect and bless you forever and your generation to come. Kung mayroon pa. Amen? Sabi ng prophet, baka ang mga kabataan ito ay ang huli ng henerasyon ng ating Panginoon. So, hindi man tayo dumating doon, but ilitin nyo na kayo maging pagpapala sa inyong mga magulang. At sa mga tao nagmamahal sa inyo. Resist the devil, commit your life to God. James 4:7, submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you.
Pag niyayaya ka na ng demonyo, tara, doon na tayo. Mag-ML tayo doon. Mag-inuman tayo doon. Ano sasabihin mo? No! In Jesus' name. Wala ka ng karapatan sa akin, Satanas. Pambili ko alak, bigay ko na lang sa pamilya ko. Masaya pa. Bili ko ng mga bagay na walang kabuluhan. Bili ko ng pagkain sa aking mga anak. Amen? 1 Peter verse 9. Okay. Wherefore let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him and well doing as unto a faithful Creator. Mga kapatid, sa mga gumagawa ng kalooban ng Diyos, maraming pong salamat. Kung nagsasuffer man kayo dahil sa mga buhay na masalimuot sa pagsunod nyo kay Kristo, ay salute you. Why? Because you are doing well with God. And I believe pagpapalain ang buhay ninyo. At saan man kayo patungo, walang sumpang hahabol sa iyo, kundi pagpapala. Basahin nyo ang Deuteronomy chapter 28, 1-15, nandun lahat ng pagpapala. That is, yan po, kung naghahanap kayo ng pagpapala, basahin nyo yun, at sundin nyo, at gawin nyo. At lilipas ang panahon, mapalaya ka sa iyong kahirapan. John 14:23, if a man loves me, and he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him. Gusto niyo yung pagpapala? Anyayahan niyo ang banal na Espiritu Santo sa inyong buhay. At ipagkatiwala ang inyong kapalaran sa Kanya. At sabi niya, hindi ko kayo iiwan o pababayaan. I will be with you until the end of time. Lord to God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo tumayo, tayo ay